May I get your comment on the certification from the Philippine Statistics Authority saying wala pong record yung Mary Grace Piatos sa kanila, no birth, marriage, or death record? In effect, that certification means that Meriguez Piatos does not exist. And that has serious implications, you know. When you submit documents to the COA na merong tao na nagngangalang Meriguez Piatos na nag-justify ng certain gastos, pero mapatunayan mong wala, parang merong element of fraud doon. So I guess that has to be taken into consideration by the Quadcom as well, no? This new development. Maganda po na nanggaling na mismo sa PSA ang pagtitibay na wala hong taong nangangalang Mary Grace Piatos. At siguro tama lang po katulad ng sinabi natin kasama si Congresswoman Geraldine Roman, no, na tignan ng Committee on Good Government and Accountability kung anong implikasyon nito. Sabi nga natin, pag may nakita tayong mali sa isa, hindi malayong ganun din yung iba. May Latin dictum yun eh. Falsus in omnium, in unum, falsus in omnium, omnia. So, from a legal standpoint, we find probably kung sa kuan pa, may basis po tayo na tanungin at suriin pa kung yung ibang mga resibo, yung ibang acknowledgement receipts, pareho din, kasing spurious din no acknowledgement receipt na pinirmahan ni Mary Grace Piatos. And then yesterday po, merong inihain yung unang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Among the grounds cited, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, alleged bribery, etc. Your comment po, and sa tingin niyo po ba may sapat na panahon pa ang mababang kapulungan para dito sa impeachment process? Well, from a personal point of view, yesterday I was clear during an interview na hindi ako parang, I'm not inclined, no, to push for an impeachment process, no, kasi ito rin ang pananawagan sa amin ng Pangulo. I guess yung pananawagan ng Pangulo, hindi naman ang inialam siya sa aming mandato dito sa Kongreso, kundi pagpapaalala lamang na merong mga mahalagang issues na dapat naming harapin at talakayan dito sa Kongreso. Another point of view, from a purely constitutional point of view, bahagi po itong ng aming mandato sa Kongreso. Kung meron kung nag-file ng impeachment complaint, we have no choice but to process this complaint. It has to go through the entire process, no? From the filing to the referral to the Justice Committee, to the deliberations, the voting, and then if approved, referral to the Senate. Do we have material time to process this complaint? Looking back at the natatandaan niyo yung Corona case, si Justice Corona, that took approximately around 4 months and a half. So the question is, ano bang break natin? December 21. Mababato na kaya yan sa Justice Committee. Tapos if we start by January, tapos magbe-break kami ng bandang Febrero, magre-resume kami dahil election year, bandang Mayo na, o kailan pa? But walang choice, kundi gawin ng trabaho ng Kongreso. So, nasa Justice Committee na sa aming kapulungan, and let's see what's going to happen. It's hard to say. Ako masasabi ko lang, no, siguro sa nitong paghahain ng impeachment complaint ng mga civil society group sa isa lamang pagpapatunay na ang taong bayan mismo ay naghahanap ng accountability sa kanyang mga sa kanilang mga halal na pinuno, lalong-lalo na sa kasong to sa Vice Presidente. Ito na siguro naman, ito'y pagpapakita lang ng mga issue na nailahad ho sa mga iba't ibang pagdinig dito sa Kongreso, lalong-lalo na sa Blue Ribbon ng House, no. Ang sa atin lang ho bilang mga kinatawang ng tao, meron ho tayong mandato. We have the constitutional duty and we're bound by that mandate to act on all impeachment complaint filed with the House, no. Siguro kung ano yung timetable, yun po ay
bubusisiin ng liderato ng House, kasi syempre hindi lang ho sa filing at hindi lang ho sa proceeding sa mababang kapulungan, kailangan din natin tignan ang willingness din ng mas mataas na ng mataas na kapulungan ng Senado kung may oras din sila for the trial. This is not to give excuses. Definitely, we are all for accountability. But then again, katulad ng sinabi ng ating Pangulo, ang mahalaga din dito ay hindi tayo ma-distract sa iba pang mahalagang gawain ng inyong Kongreso. Nandyan pa ho ang pag-ratify ng ating budget, nandyan pa po ang mga naiiwang mga batas ng ating ng legislative agenda ng administrasyong ito. Meron pa yatang 3 o 2 na naiiwan, although ito po ay mga pahabol na ho kasi ang kabuuan ho ng legislative agenda ay naipasa na ho ng House of Representatives. That being the case, this will be a careful balancing act on the part of the leadership and the part of the House. Of course, the leadership has yet to give their definite guidance on the matter. But nonetheless, I think most of us members of Congress are one in saying that we are ready to undertake our constitutionally bound duty to tackle the impeachment complaint. Huli na lang. Will this be a priority of the lower house? At if you would know lang, nasa ang stage na po ito. Yesterday it was filed. Verified na po ba? At saang stage na po ito? It was filed yesterday, no, and we have 10 days for it to be referred by the speaker to the plenary. Hindi naman siguro sa whether priority hindi, kasi nakita nyo naman ho sa mga na mga pagdinig ng Kongreso, lalong ng House of Representatives, lalo na sa good government at sa Quadcom, naging prioridad naman talaga natin ang paghahanap ng accountability sa Office of the Vice President. Ang difference lang sa impeachment, there are clear timelines that we need to observe. Siguro yun na muna sa ngayon, no? Kasi hindi naman ho ito katulad ng ibang legislation na walang deadline. Ito may mga deadline po kaming kailangan isaalang-alang, at I think that would be part of our mandate to observe and undertake. That said, rest assured na kung ano mang processing, no, deliberations, they will be transparent and they will follow to the small letter, no, lahat ng dapat what we have to take in mind. For example, the questions of whether it is correct in form and in substance. And syempre, papakinggan natin lahat ng panig. Ano? Due process will be followed, and this is in accordance with what we have been fighting for the longest time. And the reason why there is a Quadcom, this is about the rule of law. We want to send a clear message to everyone. Kami po na gumagawa ng mga batas, syempre, kailangan namin i-uphold ang rule of law. Batas lamang po, walang sinisino, dapat lahat pantay-pantay. Thank you, Bibian. We will take the next questions from Melalis Moras of PTV4. Hi, good morning po, Kongs. Reaksyon nyo lang po sa ilang pahayag na lumabas nitong mga nakalipas na araw. May statement po kasi yung DOJ na tuloy lang yung investigasyon nila kay Vice President Sara Duterte. Dito nga sa mga binitawan nitong pagbabanta sa buhay nila, PBBM, First Lady, and Speaker Romualdez. Ano pong masasabi nyo rito given na yun nga may impeachment complaint na rin versus Vice President Duterte? Well, that is a totally separate and independent process. Kanya-kanya tayong trabaho. Basta, as far as we're concerned, we have a mandate to process this impeachment complaint. Ngayon, we're not the ones who are going to tell the Justice Department to do their work. But we should let our government agencies do their work freely, independently, with transparency, with honesty. So, yun lang ang masasabi ko kasi ayoko makialam sa trabaho ng executive. I think it's also important for the people to understand the difference between the proceedings in DOJ at yung ginagawa ho natin sa Kongreso. Una, sa DOJ po, ito'y separate na proseso po ng ehekutibo involving the criminal liability ng mga
ng Vice President. Yun po ay iba po sa proseso na pinagdadaanan naman sa mababang kulungan, which is impeachment, which is a political legislative procedure, no? Political legal procedure. In fact, we want to highlight also na ang trabaho din ng House is simply to impeach. Hindi rin kami ang magko-convict. Ang magko-convict po nun ay ang Senado. So it's good that we have all this better and sabihin na lang natin mas klarong appreciation ng mga proseso, kasi alam nyo naman sa social media kung ano-anong sinasabi. Hindi ho ibig sabihin na pag na-impeach yun na yun. Meron pa hong laban sa Senado kung saan ang magiging prosecutors ang lower house naman, sakasakaling umabot tayo sa puntong yon. Opo. And sa PNP naman, Kongs, kasi may sinabi ang PNP kahapon na wala pa rin silang info about the credible threat sa buhay ni VP Duterte. Sabi ni PNP spokesperson Jean Fajardo, may sinasabi po ang ating Vice Presidente na meron siyang documented threats, pero yun nga, hindi pa po tayo nabibigyan ng kopya ng sinasabi niyang documented threats na ito. Ano pong masasabi niyo rito? Lalo pat ito rin yung pinagmulan nung kanyang outburst nga na humantong pa sa pagbabanta naman umano sa buhay ng nina President Marcos, First Lady at Speaker Romualdez. This is how I look at it, you know. Honestly, wala akong naramdaman o na-perceive na pagbabanta sa buhay ng ating Vice Presidente. And looking at the videos of her threats against the President and her claim na siya ang pinagbabantaan ng buhay, parang ang interpretation ko doon ay parang it's a call for help. Maybe naghahanap siya ng simpatya mula sa kanyang mga supporters, and it's non-existent para sa akin. Hindi ako naniniwalang may pagbabantat talaga sa buhay ni VP Sara. But what we have established and what we have seen is talagang merong pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo. Alam nyo, sa totoo lang, tama po si Congresswoman Roman. Kung meron hong pagbabanta, isa lang ho ang narinig natin nagbigay ng pagbanta. Ang nagbanta lang ho ang Vice President. Kung naririnig natin sa mga iba't ibang news at iba't ibang mga report ng ating mga law enforcement agency, mamilitary man, mapulis, wala hong proof na meron hong attempts o threats sa buhay at safety ng ating Vice President. Kung wala hong makapagtibay na iba, siguro nasa isip lang ho ng Vice Presidente. All these perceived threats are all in the mind of the Vice President. And to be honest, since she is the second highest official of the land, for her to verbalize these threats without clear evidence is, I think, grossly irresponsible. Kasi bilang presidential successor, itong mga pagbabanta nito will definitely affect the stability of our country. And for someone with that mandate to express this without clear evidence is basically contributing to greater instability na hindi makakatulong sa ating bansa. Sana ho, naisipan ng Vice Presidente na before siya magsambit, magpakita sana sila ng ebidensya at patunay. At hindi lang ho yung ebidensya nang galing sa kanila. Sana po ito yung nasuri ng ating kapulisan at ng ating militar. Opo, sorry, last na po. Sa isang pahayag, sinabi po niya dating Congressman Nery Colmenares na tumatayo ring one of the councils for drug war victims na the International Criminal Court may have finally wrapped up its investigation and maybe now preparing for trial. Ano pong masasabi nyo rito given na yung mga issue ukol sa war on drugs ay tinatalakay rin dito sa Kamara, particularly ng House Squad Committee? Actually, no, we do not recognize for now the jurisdiction of the International Criminal Court. That's within the purview of the executive to undertake the diplomatic or the foreign policies recommendation in that respect. Ang Kongreso po ay kinikilala ang paninindigan at ang posisyon ng ehekutibo sa usaping ito. At dahil po doon, tuloy-tuloy lang ho ang
anumang investigasyon na gagawin ng Kamara sa usaping ito. Ang sa akin lang ho, sana ho kung mangyari man ang trial, ito'y ikonsidera na isang pagkakataon ng mga tao, mga individual na pinangalanan, no, yung ating mga ng dating Pangulong Duterte, yung mga kaibigan natin sa Senator Bato de la Rosa, they take the advantage of the opportunity to explain themselves, no, para siguro ito yung maging platform sa kanila. Kung hindi man hustisya to para sa mga AJK victims, baka pagkakataon ito kung meron mang silang masasabi para malinis ang kanilang pangalan o the defender name. Ako, actually, no, pagbabalik tanaw sa Quadcom, nung aking sinusubaybayan yung mga proceedings, nagugulat ako kasi marami mga resource persons since they were incriminating themselves actually. And sometimes with sense of pride pa nga parang misplaced yung sense of pride na pinagmamalaki na ako'y nagpapatay o ako'y nag-order nito. You will, by their own admission, no? So maybe a better venue would be the ICC that would give them the opportunity to air their sides, no? And also our friends in the Senate nga, si Senator Bato, Senator Bong, baka yun na nga maging tamang venue para sa kanilang pagpapahayag, no? Ng mga katanungang sana sinasagot nila dito sa Quadcom, no? Pero hindi naman nangyari. Thank you. Kat Porbes from Radyo Pilipinas. Please proceed with your questions. Ay, good morning po. Sorry, nasa likod lang po ako, ma'am, sir. Hingan ko na lang din po kayo ng reaction regarding po sa isang statement ni Vice President Sara Duterte na sinasabi niya na ang impeachment laban sa kanya ay pagwawaldas ng pera at ginagamit lang ito para pagtakpan yung maraming pangako ng administrasyon na napako. Ano po ang inyong komento tungkol dito? Kung magwawaldas lang dan, di ba, hindi siguro ang Vice Presidente ang tamang tao para mag-correct ng pagwawaldas. Hindi ko kami ang nakaubos ng 125 million in 8 days or 9 days. But that being the case, no, I don't think that procedures such as the impeachment are actually pagwawaldas in a sense. Ito po'y mekanismo na nasa saligang batas. Kasama po ito sa pagiging isang matatag na demokrasya. Ang checks and balances na nakasaad sa ating konstitusyon ay nandyan po for a reason. And exactly for reasons like this, kung saan naghahanap tayo ng accountability mula sa pinakamatataas na halal na pinuno ng ating bansa. I think every resource that we invest or we spend for this purpose is worth spending. Kasi kung wala ang paghahanap ng accountability at wala po ang ating efforts para maitama ang maling ginagawa ng ating matataas na pinuno ng bansa, anong klaseng demokrasya rin naman tayo? At that being the case, hindi naman fair na sabihin na tinatago ng administrasyon kung kitang-kita naman natin ang mga ginagawa ng administrasyon para matugunan ang mga problema ng ating bansa. Kahit kami dito sa House, siguro naman nung naipasa natin ang halos lahat ng legislative priorities ng administrasyon, ito'y klarong patunay na atin pong sinusuportahan at tinutulungan ang ating Pangulong mabigyan ng solusyon ang mga problema ng ating bayan. Siguro ang taong gustong magbulag-bulagan, talagang walang makikitang tama. At ang taong gusto lang manira, walang makikitang tama sa anumang gagawin ng Kongreso. I have yet to hear the explanation, no, of the Office of the Vice President regarding the confidential funds. What could possibly constitute yung sinasabing pagwawaldas, no? So, nangyari na po itong impeachment processes even in the past.
kay Justice Corona, I remember kay President Erap, no? Tapos si Justice Davide, maraming pangyayari. Are we to say na pagwawaldas din yun ng pera ng taong bayan? So, just let us do our work and we will see. No, that let the truth prevail. Yun lang po. Thank you po. Isang question lang din po regarding naman po sa programa po ng ating pamahalaan. One of your colleagues po, si Congressman Jervil Luistro, filed a bill para gawin na pong isang batas yung AKAP program. Sa paraan po ito, magiging regular na po siyang programa at regular na rin po yung pagpopondo. Ano po ang inyong take on this po? I-push na yan. Support ko yan 100%. Nakita naman kahit sa aming distrito ang tulong na naibibigay sa mga pamilyang on the verge of poverty. Kasi sa ating mga existing programs like yung 4Ps, ang kino-cover niyan yung sinasabing poorest of the poor. Pero sino ang umaagapay at tumutulong na sa mga pamilyang halos, hindi naman sasabing poorest of the poor, but nearly there. And we want to prevent them from sliding down. Kahit na pang-alleviate lang panandalian. And sometimes that money is even used as puhunan sa mga maliliit na negosyo. So, the institutionalization of AKAP, I think, is a welcome development. And I want to commend our colleague, Congresswoman Jinky Luistro, for this initiative. Madalas kong sinasabi na sa lahat po ng social amelioration program, isa po sa pinaka-epektibo at pinakamalaki ay ang return of investment ng ating gobyerno, itong AKAP. Bakit po? Contrary sa sinasabi ng nakakarami o marami, itong tinutulungan po ng AKAP, hindi po ito yung mga walang ginagawa, yung walang trabaho. In fact, ang basic na kailangan na requirement, kailangan kumikita. I think yung mga taong kumikita naman, nagtatrabaho, ngunit kinakapos lang ng konti sa kanilang pang-araw-araw, ay kinakailangang matulungan. No? We see their efforts, we see their productivity. In fact, we also see their contribution sa ating ekonomiya. Maliit man yung buwis sigurong binabayaran nila kumpara sa malalaking mga negosyante o malalaki, mas nakakataas sa ating lipunan. Pero hindi natin maipapasawalang bahala yung contribution nila. At sa tingin ko, itong pagkakataon na matulungan, katulad ng sinabi ni Congresswoman Roman, no? Itong pagkakataon na matulungan ang ating mga kababayang may kapusakita ay malaking bagay, lalong-lalo na sa kanilang pamilya, dahil marami sa ito ay mga breadwinners. Diba? Ito talaga, breadwinners, and that goes a long way to amplify. At nagpapasalamat tayo kay Congresswoman Luistro na naisipan niyang mag-file ng bill. At I think from on the part of Tingog Party List, no, buong-buo ang ating suporta sa institutionalization. At contrary sa sinasabi ng iba na ginagawa nating ayuda nation ng Pilipinas, gusto ko lang ituon ang atensyon nila. Yung kapitbahay nating bansa, ang Thailand, namigay din sila ng allowance na 10,000 baht sa halos lahat ng Thai nationals. Kasi naniniwala sila na kung maibibigay at may papamahagi ang tulong na ito, hindi lang matutulungan yung individual at ang kanyang pamilya, kundi magkakaroon ito ng ripple effects sa maliliit na mga negosyante at sa kabuuan ng ekonomiya. Ito po yung isang parte ng AKAP na hindi natin nabibigyan pansin. At nakita po ito namin sa mga lugar po kung saan tayo nagkaroon ng malawakang pagbibigay ng ayuda. Nagkakaroon ho ng paglago ang mga small at medium enterprises. Kasi ho, tumataas ho ang purchasing capacity. Kahit papaano po, kung sa economics lang, the velocity of money, the volume of money, all contribute to a healthier economy. Wag ho nating sobrang simplistic po ng mga panukalang tanggalin natin kasi nagkakaroon ng dependency, tanggalin natin kasi ayuda lang yan. Hindi ho, meron siyang malaking macroeconomic impact na kailangan ma-appreciate. Kaya yung mga panawagan na alisin ng AKAP, sana po itignan nila yung merito ng programa at mapapag-aralan na hindi lang yung individual at yung kanyang pamilya ang natutulungan, pero buong lipunan, buong bansa po ang natutulungan nitong economic stimulus na dulot ng AKAP. Maaari ko sana idagdag na kami naman po dito sa Kongreso, we're very aware na
this is a stopgap measure. Hindi din naman namin pangarap na buong buhay nakaasa sa akap ang ating mga mamamayan. We're very well aware na ito ay tulong, pantawid. Ano po. But gusto ko rin i-assure ang ating mga kababayan na kami po sa Kongreso, pagdating po sa mga mas malalim at mas long-term na pagbabago para magkaroon po ng progreso sa ating ekonomiya, sa pamamagitan po ng pag-attract ng more investors, pagtulong po sa ating mga magsasaka, sa pag-agapay po sa mga small and medium-scale industries. Lahat po yan ginagawa namin dito sa House of Representatives. Kaya nga nag-amyenda tayo dun sa rice tariffication law para tulungan ng ating mga farmers. We want to create an investor-friendly climate. Ano po? Kaya nga we want to establish the rule of law kasi isa sa mga complaint ng ating mga investors, yung arbitrariness na sinasabi nila na that the law is applied selectively. Hindi po tama, hindi po totoo yan. Nais nating patunayan. And of course, lahat po ng legislative agenda ng ating Pangulo na may kinalaman sa ekonomiya, kami ay naipasa na namin dito sa House of Representatives. Which begs the question, sa Senado. So, maybe ito'y pananawagan din sa ating mga kaibigan sa Senado. Tulong-tulong tayo, ha? Para bukod sa AKAP, meron din tayong naipapasang mga economic policies na mas mahaba ang mga epekto sa ating ekonomiya at sa ating bansa. Thank you. Moving on, we have Isa Abendaño Omali from GMA-DCBB for the next questions. Hello po. Good afternoon. Meron pong statement si Senate President Cheese Escudero na nakiusap po siya, yun na lang pong gamit nating term, nakiusap po siya sa mga senador na i-avoid na magsalita about impeachment versus VP Sara Duterte. Dito po ba sa House, meron din po ba ganong instruction si House Speaker Romualdez na wag munang magsalita or iwasan muna magsalita regarding po sa impeachment? Walang ganyang directive mula sa House leadership, no? Galing kay Speaker. If I were to describe yung dynamics ng pagtatrabaho namin dito sa Kongreso, the Speaker has always allowed us to do our work. Ano? Really, walang pagbabanta, walang pananakot, ano? And I think this serves well, you know, the institution, no? We want to reaffirm yung ating mandate. And of course, ang sabi ng Constitution, kailangan namin i-process to. Inevitably, mapag-uusapan din yun, ano? Palagi ko kaya nabanggit ni Senator Cheese Escudero, no? Na sinabihan niya yung mga senador na wag pag-uusapan. Kasi eventually, kung magpa-prosper itong impeachment case, sila ang mag-act as judges. So, as judges, you cannot preempt or show any kind of inclination or tendency. You have to be independent. So I think that's just an advice for the senators to be cautious with whatever they say. Hindi naman dahil yan pagkital sa kanilang freedom of speech, but that's just prudence, no? At ginagawa rin naman to sa ating judiciary. Naintindihan at ginagalang ho natin yung patnubay ng ating Senate President. At to be honest, I totally agree with the Senate President that the senators as senator judges, if in case the impeachment trial prospers, no, should refrain from making statements as a matter of responsibility, as a matter of personal judgment. And I think in that light, no, kami din sa Kongreso, hindi na siguro kailangan sabihin ni Speaker. Siguro maintindihan na rin namin yung gravity, yung halaga ng role na aming gagawin bilang part ng mag-aaral o magsusuri sa impeachment complaint na mas makakabuti sa proseso na ilagay sa lugar at ilagay sa tama ang aming mga komento. Thank you. Billy Vegas from Abante and Politico. You're recognized. Magandang tanghali po. Hingi lang po sana ng reaction doon sa sinabi ni BP na ginagaslight daw po siya ng House. Sa totoo lang, lahat naman tayo naririnig ang mga sabi ng ating Vice President. No? Ako, personally, my opinion is
dapat tigilan na ng Vice Presidente ang panggagaslight sa taong bayan. Mitong mga nakarang araw, halos ang mga statement ng Vice Presidente, mula sa sinabi niyang siya yung inaapi, sinabi niyang siya ang threaten, sinabi na dapat siya na ang presidente noong 2022. I think these comments have no place in a mature democracy, much more among professionals at public servants at that. Dapat hindi sana ganito. Wala naman siguro ako yung narinig sa mga congressmen na personal na pang-aatake sa pangalan at sa pangalan at sa katauhan ng ating Vice Presidente. Ang aming pong mga sinasabi, halos lahat to ay nanggagaling sa mga resulta ng mga pagdinig sa Kongreso. Everything that's said so far can only be based on the evidence presented in all the hearings. And the call has always been based on accountability. Tayo po lahat ay mga halal na lingkod bayan at hindi ho pang gagaslight ang sabihing ginagawa mo ba ng tama ang inyong trabaho. Siguro pang gagaslight ang sasabihin na noong 2022 ako sapat ang presidente. Dapat ba siguro pang gagaslight ang sasabihin inaapi siya habang ang ginagawa lang naman ng Kongreso ay hingan siya ng accountability at trabaho naman namin bilang mga lingkod bayan na i-explain ang paano namin ginagamit ang resources ng gobyerno. I'm sure no, yung narrative na gusto nila yun ang paulit-ulit kasi hindi lang ho natin to naririnig sa Vice Presidente, naririnig natin to sa lahat ho ng mga supporters niya sa social media. Parang iisang script lang ho sila. At sana ho, apila namin sa taong bayan, wag ho tayong magpapaloko sa ganitong mga salita. Hindi tayo, tignan ho natin yung ebidensya, pakinggan ho natin yung ginagawa sa mga pagdinig. At together siguro, let's all demand accountability from our elected officials. All these claims, no, na keso inaapi, keso ginagaslight, o kahit merong pagbabanta sa kanyang buhay, para sa akin, are all distracting from the real issues here. Trabaho lang po. Merong Quadcom na nag-present ng mga valid questions in the most intelligent and polite way. And I've seen that vis-a-vis the ways the investigative committees were carried out, no, in the past administration. So, bakit hindi na lang sagutin yung mga tanong, no? Para matapos na, para mabilis ng trabaho. Kung wala ka naman tinatago, edi sagutin mo yung mga tanong. Kaya nga ako tuwan-tuwa kung Jude, pag nakita ko si VP Sara na nag-a-attend, tapos kalmado siya, nagsasalita. That's the kind of Vice President that I want to see. Confident, serenely confident. And I think that's what people would expect from any public official. Sana every time. Kaso nga, pag merong ganyang mga claims, para sa akin, wag na natin pansin yung mga ganyang claims. It's just mere distractions. Focus lang tayo dun sa trabaho. Magsagot sa tanong, it's as simple as that. Kung wala naman tayong tinatago, edi sagutin natin. Of course, I do not know what is hindering them from answering these questions, and that they have to resort to these ludicrous claims, out of this world.